Napakadamot mo talaga, Benjo. Minsan na nga lang ako pumarito at maghingi. Kahit isang maliit na kalabasa lang ang aking hinihingi, hindi mo pa ako mapagbigyan. Manong Pedro, pag di ka pa umalis dito, itong hawak-hawak kong pangkawit ng kalabasa, itatarak ko yan sa liig mo. Ito ang kwento na hindi ko alam kung ibabahagi ko pa ba o hindi na. Dahil sa kwentong ito ay lubos na tumatak at nagbago sa akin. Dulot din ng kakaibang experience na aking naranasan nung ako ay lumipat sa tirahan ng aking mga kamag-anak sa taniman ng kalabasa. Ako si Toto, 26 anyos, tubong Sorsogon at nakatira kami sa isang maliit na barangay. Tinatawag nila akong duwag, lampa at mahina dahil din siguro sa aking postura at pangangatawan. Hindi ko naman ito ikinakaila dahil sobrang takot talaga ako sa mga bagay-bagay. Katulad na lang na baka maaksidente ako o maubusan ng hininga sa tuwing naliligo kami sa dagat. At lalong-lalo na ang mga kwento-kwento dito sa aming nayon na kalat daw ang mga sigbin at tiyanggaw, gayon na din ang mga aswang. Halos hindi na din ako lalabas ng aking kubo sa tuwing nasapit na ang dilim. Hindi ko na din inaalis sa akin ang relo na binigay pa sa akin ng aking ama bago ito pumanaw dahil sa isang aksidente sa taniman ng kalabasa. Isang araw, habang kami ay naghahanay ng mga harvest na kalabasa, nilapitan ako ng aking kaibigan na si Binjo. Toto, pwede ka ba mamaya? Ano ba? Bakit? Anong bakit? Sumama ka sa akin mamayang gabi sa fiestahan sa kabilang baryo. Tiyak mawawala na yung takot mo. Nakanaw ko, Binjo. Ayoko. May gagawin din ako kasi. Ganun ba? Naku, sayang naman pala. Marami din dun mga babae at may diskuhan din daw. Sa susunod na lang ako sasama, Binjo. Pasensya ka na. Sus, okay lang. Naintindihan ko naman. Basta sa susunod sumama ka. Ika ni Binjo habang ito ay nakatingin at nakangiti. Ngunit ilang segundo pa ang dumaan. May isang matanda ang lumapit sa amin habang kami ay naghahanay ng mga kalabasa. Tuto, Benjo, mukhang marami kayong ani ngayong araw Maaari ba ako makahingi kahit isa lang? Ika ng matanda na si Manong Pedro. Manong Pedro, ilang beses ko na sinasabi sa iyo na hindi kami may-ari ng mga ito. Trabahador lang kami. Baka pag binigyan kita, paalisin pa kami sa trabahong ito. Tugon ni Benjo habang naiirita ito sa matanda. Nagsalita naman si Manong Pedro. Napakadamot mo talaga, Benjo. Minsan na nga lang ako pumarito at maghingi. Kahit isang maliit na kalabasa lang ang aking hinihingi, hindi mo pa ako mapagbigyan. Manong Pedro, mawalang galang na po. Umalis ka na at baka tadyakan pa kita. Nabibwisit na sinabi ni Benjo sa kay Manong Pedro. Tumahimik naman ang lahat dahil sa namumuong komosyon. Ngunit bigla na lang nagsalita si Manong Pedro noong mga panahong iyon. Benjo, tandaan mo ito. Yang pagdadamot mo, may babalik at pabalik sa iyong kamalasan na tiyak na kukuha ng iyong buhay. Ika ni Manong Pedro. Nagulat naman ako sa mga puntong ito na tahimik at hindi umimik. Pumasok kasi sa isip ko na may kakaiba sa mga binitawang bigkas ni Manong Pedro. Maya-maya pa, gigil na gigil naman itong sinigawan ni Benjo.
Manong Pedro, pag di ka pa umalis dito, itong hawak-hawak kong pangkawit ng kalabasa, itatarak ko yan sa liig mo. Pagbabanta ng aking kaibigan sa matandang si Manong Pedro. Dito ay unti-unti naman itong lumayo, ngunit nakatitig ito ng matalim sa aking kaibigan. Kinagabihan, habang ako ay nag-aayos ng aking higaan, muling dumaan ang aking kaibigang si Benjo. Inaalok ako nito na sumama sa kanya sa kabilang baryo para dumalo sa diskuhan at fiesta. Tara na, Tuto. Sumama ka na sa akin. Huwag kang matakot. Uwi din tayo matapos ang diskuhan. Pasensya ka na, Benjo. Patulog na rin kasi ako. Hayaan mo sa susunod, sasama na talaga ako sa'yo. Ika ko kay Benjo habang ito ay nadismaya ng pangalawang beses dahil sa aking pagtanggi sa kanyang pagpapaanyaya. O sige, basta sa susunod Hindi na ako papayag na tumanggi ka pa. Kinaumagahan, maaga akong pumaroon sa taniman para naman ay matapos agad ang aking trabaho at makapagpaalam ng maaga. Ngunit nung dumating ako sa lugar, nagtutumpukan ang aking mga kasamahan sa taniman at nagimbal ako sa aking nalaman at natuklasan. Ang aking kaibigan na si Benjo na masaya pang dumaan sa aking kubo kinagabihan ay natagpuang wala ng buhay at lusaw ang mga balat nito at laman. Ayon pa sa mga bali-balita, hindi daw tao ang pumaslang sa aking kaibigan, kundi isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Natulala lamang ako nung mga puntong ito. Kitang-kita din sa aking mukha ang pagkagulat at takot. Maya-maya pa ay naisipan kong umalis muna at magpahangin malapit sa kubo na aming tinatambayan ng aking kaibigang si Benjo. Ano kaya ang nangyari? At sino ang may gawa nito kay Benjo? Patanong ko sa aking sarili habang gulat na gulat ako sa aking mga nalamang balita. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla na lang sumulpot sa aking likuran ang isang personalidad na hindi ko akalain ay lalapit sa akin. Si Manong Pedro. Si Manong Pedro ang biglang lumapit sa aking likuran. Manong Pedro, ano pong ginagawa niyo rito? Toto, maaari ba akong makahingi ng kalabasa? Nagugutom na kasi ang mga alaga ko. Pasensya na po talaga, Manong Pedro. Hindi ko po kasi talaga kami pwede magbigay. Isa ka pa rin palang madamo, Toto. Katulad ka rin ng iyong kaibigang si Benjo. Tandaan mo ito. Mamalasin ka. Mamalasin ka! Pananakot na bigkas ng matanda habang ito ay may kakaibang postura na kahit na sino ay matatakot kung ito ay masisilayan sa personal. Nanglilisik ang kanyang mga mata, naglalaway ito at parang nasisiraan na ng bait. Agad naman akong tumakbo ng mga oras na iyon at dali-dali din nagpaalam sa aking amo na uuwi na lang ako ng maaga dahil may kailangan pa akong gawin. Kinagabihan, mga alauna ng madaling araw, nagising ako sa aking pagkakahimbing dahil sa ingay na aking naririnig sa ilalim ng aking kubo. Dahil sa kuryosidad ko, agad naman akong bumaba sa katre at tumitig ako sa butas ng aking sahig. Pero natigilan ako nung makita ko kung ano ang pinanggagalingan ng ingay. Isang nilalang na napakabaho. Matatalas ang mga kuko at may mahabang buntot. Isa pa rito, parang isa itong aso na may kakaibang hugis
na parang kangaroo dahil sa kanyang malaking paa sa likuran. Dahil sa takot ko, dali-dali ako nagtago sa ilalim ng aking katre. Nagdadasal na sana ay hindi ito pumasok sa aking kubo. Ngunit maya-maya pa, bigla na lang kumalabog ang aking pintuan at bumagsak. Kitang-kita ko na pumasok ang nilalang sa aking kubo at tila ay may hinahanap ito. Ngunit hindi pa rin ako nagpasawalang bahala. Takip na tangkip ko ang aking bibig at hindi ako kumikibo sa kapila ng aking mga nakita. Maya-maya pa, napansin kong nilalantakan ito ang kalabasa na aking inuwi nang bigyan ako ng aking amo. Doon ay napaisip ako, hindi kaya si Manong Pedro at ang Sigbin ay iisa? Tanong ko sa aking isip habang patuloy na nagtatago sa ilalim ng katre. Lumipas pa ang ilang minuto, lumisan na ang Sigbin. Dito ay nakahinga na ako ng maluwag at dahil sa takot ko ay bigla akong nawalan ng malay. Kinaumagahan, agad ako nagtungo sa aming barangay. Isiniwalay ko ang lahat ng nangyari kinagabihan at kung sino ang pinaghinalaan kong personalidad. Sa kabila ng mga kababalagang iyon, lalong-lalo na ang tungkol din sa pagkamatay ng aking kaibigang si Benjo. Lumipas ang ilang mga linggo at araw, napag-alaman ng buong nayon na si Manong Pedro pala ay nag-aalaga ng isang nilalang na kung tawagin ay Sigbin. Ngunit hindi ito nadakip ng mga otoridad sa aming baryo. Ngunit may mga naiwang pruweba na nagpapatunay na si Manong Pedro ay ang nasa likod ng mga kababalaghan.